Hi there! Welcome to Pinay Amazon VA. And today, we're diving into a quick Keepa tutorial to help you master price tracking like a pro. Let's jump in! What is Keepa? Keepa is a price tracking and analysis tool used for Amazon products. It offers historical data such as price history charts, price drop and availability alerts, international Amazon prices, daily deals, and more. Ito yung pinaka-interface ni Kipa at ito yung kanyang website. So, kipa.com. Pag mag-search tayo ng listing, key-in lang natin yung ASIN. Pupunta lang tayo ito sa may search. And then, enter natin yung ASIN or pwede rin nating i-click itong icon na to. At first glance, yung Kipa, overwhelming talaga siya kasi napakadami niyang graphs and madami rin siyang given na info. So, don't worry, isa-isahin natin yan para mas maintindihan nyo. Etong data na to, it shows all the information for this listing for the whole 406 days. From the time na in-add itong listing na to sa Amazon, minonitor na siya ni Kipa. So, kaya ganyan siya kadami. So, kung gusto nating mas maiksi yung imo-monitor natin, punta lang tayo dito sa may range, and then pwede nating i-toggle by day, by week, month, 3 months, year, at gaya nga na unang setting which is 406 days. So, itong date range na to is useful pag gusto nating i-check yung history ng item na yon. For example, yung item na yon ay isang seasonal item. So, ano-ano ba yung mga seasonal items? Yung mga advent items, yung mga meltables, yon yung mga seasonal. Kasi gusto mong malaman kung yung behavior ba niya for this year, so hindi mo na 2025, so 2024 muna, is the same as nung behavior niya nung 2023. So dito mo magagamit yung 406 days. Yung all na date range, it varies pa din. Depende kung gaano nakatanda yung listing na yon. Merong listing na sobrang bago, na usually 30 days lang, at merong sobrang tagal na inaabot ng almost 4,000 days. Okay, so i-breakdown natin yung mga components ni Kipa at mag-focus muna tayo dito sa first portion na yan. Okay? So, kung makikita nyo dito, yung may mga toggle bar siya, yung sales rank, buy box, new third-party FBA, at saka new third-party FBM. Off muna natin siya. So, click nyo lang siya para ma-off. Okay. So, yung sales rank, ito yung tinatawag din na BSR or the best sales rank. It's represented by the green lines at it indicates kung gaano ba kabili yung AC na yan. Mas madaming drops, mas better. Mas malapit sa 0, the better din. Kung mapapansin nyo, itong mga number na to, yan, it represents the BSR. So, dito, by skip counting siya ng 50,000. So, 50,000, 100,000, and so on hanggang 200,000. Kung mapapansin nyo, ang pinakamataas niyang BSR is close to 200,000. Bakit? Kasi bago pa lang siya nung mga panahon na yan. Hindi pa siya masyadong established, kaya mataas pa yung sales rank niya. Pero kung mapapansin nyo, habang tumatagal, so nasubukan na at nakilala na yung item, dumami na yung drops, at saka mas lumapit nga sa 0. Okay? Ang isang drop rin pala ng BSR represents at least one sale. So, kumbaga, ang dami niyan, di ba? So, yan yung mga listing na gustong-gustong makuha ng mga sourcer na katulad natin at ng mga seller na katulad ng clients natin. Okay? Next, punta tayo sa buy box.
Buy box is represented by the pink lines. So, yung buy box, ito yung pinag-aagawan din ng mga sellers. Kasi kung sino yung may hawak ng buy box, sa kanya mapupunta yung sales. So, hindi ganun kadali para makuha mo yung buy box. May mga metrics tayong kailangan. So, yung buy box, dati ang tawag sa kanya buy box. No, ngayon, ang tawag sa kanya ay featured offer. Hindi ko lang alam kung bakit hindi pa to ina-update ni Kipa, buy box pa din. Para syempre kasi yun na yung nakasanayan, kaya siguro hindi yan na binago. So, ilan sa mga metrics para makuha mo yung buy box? Ito yung kailangan, isa kang professional seller account. So, si client mo, dapat yun yung nakuha niyang plan. Professional seller account. Meron siyang competitive pricing. So, hindi lang pababaan yan. Dapat competitive. Kasi, pag sobrang taas, magiging inactive yung listing mo. At pag sobrang baba, gagawin ring inactive ni Amazon. So, hindi ko muna i-explain yan ngayon kasi masyadong mahaba. Pag detailed explanation ko yan. And then, meron ding mga seller metrics kagaya ng order defect rate, shipping speed, at saka dapat yung rating mo, factor yung rating mo kasi dapat focus ka sa customer experience. And if I may share, ang vision ni Amazon is to be the Earth's most customer-centric company, where customers can find and discover anything they might want to buy online. So, ang focus talaga ni Amazon is yung mga buyer. Naniniwala sila na ang buyers ay king. So, iyon. Okay, so balik tayo sa buy box. Para mas detailed, gawin natin yung month range. Kung mapapansin nyo, eto. So, ito nga pala, sa gawing left side, ito yung mga prices. Price range na in-offer yung listing na yan. So, kung i-hover nyo siya, makikita nyo kung sino, kung sinong seller yung na-awardan ng buy box na yan. Ayan. So, kung mapapansin nyo, itong si seller na to, meron siyang 95% rating at meron siyang rating na 359. So, yung percent is 95 and total ratings ay 359. So, sa kanya na-award yung buyback sa presyo ng 14.04. Okay? Next ay yung new. So, yung new, eto yung lowest price in the new condition. So, kumbaga, dalawa kasi yung ino-offer, di ba? Merong new, tsaka merong used. So, magpo-focus lang tayo ngayon sa mga new. Hindi tayo mag-focus sa mga used item. So, syempre naman, hindi ka pwedeng mag-offer ng used, ano tawag dito, hindi ka ng used lip gloss na wala naman sigurong bibili na. Kaya dapat new siya. So, kumbaga, kung mapapansin nyo, yung new, so off ko muna tong buy box tsaka sales rank. So, yung new, it represents the violet line. Okay? Ibig sabihin, ang lowest offer, say nito, ayan, para makita nyo yung date. Yung lowest offer ng March 15 ay $11.95. Pero hindi porket new na lowest ka, sa'yo na rin maa-award yung buy box. Gaya nga nasabi ko kanina, may iba't ibang factors na kinoconsider si Amazon para ma-award kay seller yung buy box. Next natin i-check ay yung new third-party FBA, which is being represented by the orange triangle. FBA, fulfillment by Amazon. So, ibig sabihin, si seller, pinapadala niya yung mga stocks niya kay Amazon na nakastore sa mga fulfillment center ni Amazon. Ngayon, si Amazon, yung mga tao ni Amazon doon, siya yung bahala sa storing, sa packing, at saka sa customer service. So, hands off doon si FBA seller. Okay? So, makikita natin dito kung magkano yung price na ni-offer ni FBA nung date na yan. So, say dito, nung March 11, nasa $15.98 and so on. Next naman ay yung new third-party FBM, which is represented by the blue box. FBM is
fulfillment by merchant. So, si seller mismo yung bahala dun sa storing, sa packing, and sa customer service. Okay? So, itong price na to, itong 15.49, so hindi pa kasama dyan yung delivery fee. Okay, so dapat malinaw tayo doon. Okay? I-turn on na ulit natin lahat ng mga toggles. Okay. Para makita natin yung comparison. So, gaya nga ng nasabi ko kanina, eto. So, screenshot natin. Okay? Ito. Kung i-analyze natin to, yung sales rank niya is 39,252, which is good. And then, yung new lowest price is 11.95. So, kung mapapansin nyo, yung 11.95, siya ang offer nung bagong third party na FBA, which is 11.95. So, kung mapapansin nyo, pareho. Pero, hindi pa rin sa kanya naka-award yung buy box. Bakit? Kasi nga, gaya nga ng sabi ko kanina, may iba't ibang metrics na kinoconsider si Amazon. Yung mas mataas sa kanya na 12.91, itong si seller na to, sa kanya na-award yung buy box. And nung panahon na to, nung March 14, bukod sa new seller, merong buy box holder na FBA at meron ding FBM. So, si FBM, hindi sa kanya na-award yung buy box. Kasi kung mapapansin nyo, etong si FBA seller, meron siyang rating na 95% at merong nag-rate sa kanya na 424. Compared as dito kay new third party at saka FBM na wala silang rating pa. Kaya hindi na-award sa kanila yung buy box. Okay? So, sana malinaw tayo dito. Okay? So, pwede mo rin itoggle tong close-up view kung gusto mong close-up view. And kung gusto mong hindi close-up view, off mo lang siya. Punta tayo sa next table, which is the category and the sales rank. So, yung category, syempre, yung mga listing sa Amazon, may mga kanya-kanyang category para mas madali siyang mahanap ni buyer at mas madali rin makapag-source yung mga VA na katulad natin. So, dito, yung beauty and personal care, ito yung pinaka main category niya. Etong listing na to, ang main category niya ay beauty and personal care. At meron din siyang subcategory which is the lip gloss. So, focus tayo ito sa monthly sold. Etong monthly sold na to, hindi to exact. Estimates lang tong mga to. So, kung mapapansin natin, ang monthly sold niya ay nasa 500, which is good. Maganda yon. Tapos, ang maghahati-hating seller lang ay 18. So, mas malaki yung chance mo na madami kang benta. Okay? Next, punta tayo sa pinaka-last table, which is the rating, the review count, and the new offer count. So, off muna natin siya para makita natin. So, yung rating, ito siya. Sorry, nasa sa may left side, nakita niyo yung 1-star rating, 2-star rating, hanggang 5-star rating. Most ng mga nakatrabaho ko ng mga clients, gusto nila at least 4% rating. Kasi kung masyadong mababa yung rating ng isang listing, pwede siyang ma-deactivate. Kasi ibig sabihin na mababang rating, problematic listing yon. Madami siyang complaints, pwedeng sa authenticity, pwedeng sa speed. So, pagka ganon, usually kino-close na ni Amazon yung listing na yon. So, pag na-close yung listing mo na yon, tapos halimbawa, lipstick or itong lip gloss na to, halimbawa si client mo, meron siyang stock sa Amazon na 500. So, sayang yun, di ba? Kasi kumbaga, pwede mo siyang hanapan ng ibang listing. For example, yung variant niya is 001, for example. Meron pang ibang 001 na ganun ding item. So, hindi mo naman pwedeng sabihan si Amazon na, "Hi Amazon, could you please transfer our existing stock from this ASIN to that ASIN?" Hindi pwede yon. Ang gagawin mo doon, magre-request ka ng removal order, babalik sa prep center. Kung may prep center si client mo,
or sa bahay ni client mo kung FBM siya. So, pag nangyari kasi yon medyo unang-una hassle, pangalawa maghihintay ka, hindi naman porket pag-request mo, i-deliver na agad sa'yo ni Amazon. And mag-i-incur ka ng additional cost kasi gagamit ka ng shipping fee. At babayaran mo pa yung fee, service fee ni Amazon. So, yun yung mga iniiwasan natin. Next is yung review count. So, mas matagal yung listing, mas madaming nagre-review. Ito yun naman, nire-represent siya nito. Ito yung mga review count. Ayan. So, kung mapapansin nyo, dito, yung review count niya, umabot na ng 668, which is good. Kasi mabili talaga, kaya madaming nagre-review. And then, yung offer count, itong offer count na to, ito yung total number of sellers nung panahon na yan. So, kung mapapansin nyo, nung March 18, merong 21 sellers itong listing na to. Tinitingnan din ng mga sourcer at ng mga clients yung number ng sellers. Kasi syempre, law of demand and supply, pag mas madaming supply or mas madaming sellers, pwedeng ibaba yung presyo. Kasi nga, syempre, nag-uuna-unahan sila dyan, lalo na what do you call this, kung food siya na pwedeng ma-spoil, or kung mga seasonal items, may mga tinatawag na paubos sale, kung saan babagsak na nila yung presyo. Bebenta nila ng palugi para at least maibalik lang yung puhunan nila. Okay? So, etong Kipa, ito yung detailed na view. Pwede mo rin siyang tignan sa mismong Amazon page. Kung may subscription si client dito sa may search bar ni Amazon, input mo lang yung AC number and then hit enter or itong, what do you call this, itong icon na to. For the meantime, close ko muna si SAS kasi focus muna tayo sa kita. Okay? So, dito sa may gawing baba, kung ano yung nakita natin dito, siya rin yan. Pareho lang. Kasi same ASIN lang naman yan. Okay? So, kung mapapansin nyo, nung panahon na to, no October 4, ang dami ng sellers. So, yung sellers ay 36 at kung mapapansin nyo, medyo bumaba yung presyo. Nag-range na lang siya sa $14. Pero nung bumaba or nung kumonti yung sellers, na-push niya pataas yung sell price. Dito kasi sa listing na to, hindi mo masyadong mapapansin yung sinasabi ko na supply and demand kasi medyo mura lang siya. Pero doon sa mga presyo na, sa mga listing na nasa $100 and up, doon mo makikita talaga yung difference. Okay. So, itong listing na to, masabi ko na safe i-source kasi nga bukod sa madaming sellers, hindi nagkaroon ng gap. Kasi pag nagkaroon ng gap na ipapakita ko sa mga succeeding listings, posible kasi na nag-IP or nag-intellectual property. Kumbaga, yung brand owner itself, nililimit niya. Ayaw niyang pasalihin yung mga ibang sellers. Gusto niya sa kanya lang kasi nga IP or private label yung listing na yon. Okay? So, ito yung isang example ng isang IP. Ito, si Urban Decay. Kung nagso-source pa lang ako sa UK, si Urban Decay ay hindi pa siya IP. Kung mapapansin nyo, pag kinlik nyo tong all, okay, madami pang mga sellers dito. Ito yung mga panahon ng 2021 eh. Ayan. Kasi naghigpit si Urban Decay mga 2022 na. Okay? So, i-close up natin. Ayan. So, kung mapapansin nyo, ito, 2021 pa yung mga panahon na yan. Meron pang mga 4 pa, 5, pinakamataas or pinakamadami ay 8 sellers. Pero kung mapapansin nyo dito, pagpunta nyo sa part na to, kumonti na lang. 1, 2, palagi na lang ganon. At kung mapapansin nyo, ito, focus natin. Yan, si Urban Decay na lang.
So, kumbaga, sinipa niya na yung mga ibang sellers. Kaya nagkaganon. Ang pwede na lang sumali dyan is si Amazon, ito. Itong naka-highlight ng yellow at si brand owner na si Urban Decay. Kasi kung mapapansin nyo, ayan, nagkagap nung panahon na to. Yan. Yeah, sorry. Ayan. Sinipa niya na. Kaya nagkaroon ng gap dyan. Wala nang mga ibang seller. Siya na lang yung, siya na lang yung nagbenta. So, pagka ganyan, iwasan na natin yan. Kasi, sayang lang, hindi mo rin maibebenta yung binili mong stocks ni client. Kasi nga, gaya ng nasabi ko, kung mapapansin nyo, pag hinover mo siya, puro siya na lang, wala nang iba. Puro Urban Decay, Urban Decay. So, ito may nakasingit, pero ayan, after nito, tiyan mo, kung mapapansin nyo, dito sa baba, yung kaysa may baba sa new offer count, merong isang FBA na nakasingit, pero pagkatapos, wala na, sinipa na siya. Okay? Next, bukod sa minomonitor natin yung mga IP or mga PL, minomonitor din natin yung mga seasonal items. Just like chocolates. Ayan. At saka yung mga advent calendar. So, syempre, yung chocolates naman, pwede mo naman siyang actually, pwede rin siyang in season palagi kasi after naman ng advent, meron tayong Valentine's and meron tayong Mother's Day. Pero si Amazon, mahigpit siya sa mga meltables. And chocolates is considered as a meltable. So, sa Amazon US, from April 15 to October 15, hindi ka pwedeng mag-send sa mga fulfillment centers ng mga meltables. So, kung mapapansin niyo dito, ayan. So, ito yung mga panahon na yon. So, eto kasi, ba't sabi mo kanina April? April, wala na. Kung mapapansin nyo, si Amazon na lang yung mostly may hawak ng stocks. Itong yellow na to, si Amazon yan. And then after nun, wala na. Kasi wala nang mga sellers na nagtinda. Kasi nga, bawal na. Kumbaga, babalikan na ulit ng October. Ayan, which is October 15. Ayan, kung mapapansin nyo sa baba, eto. Ayan, October 20 na nagkaroon ulit ng buybacks. Kasi nga, bukod sa pwede nang magpadala ng mga meltables sa mga fulfillment centers, bare months na yan. So, start na rin si seller na mag-ipon ng mga chocolates na pantinda niya. Okay? Kung mapapansin nyo rin, pagkatapos na ng Valentine's Day, pakonti na ng pakonti yung seller. At kung mapapansin nyo, yung buy box dito na represented ng pink. Represented ng mga pink na to. Wait. Ayan. Pababa yung presyo. Kasi nga nagpapaubos sale na sila. Kasi malapit na ulit mag-April. So, cycle lang siya. Kung i-check nyo dito sa 900 days, ayun, yun lang yung cycle. So, nawawala siya from April 15 to October 15. Tapos, October 16 onwards, pwede na siya ulit. Okay? So, there you have it. Sana may natutunan kayo sa shinare namin sa pag-a-analyze ng isang keypad graph. So, thank you and please don't forget to like and subscribe this video. Bye!